papuri at inawitin. Magpapasalamat sa Kanya. At si Master ang bumilatin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Mga kapatid at mga kaibigan, kamusta kamong lahat? Sa pangalan ng PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, taos puso kaming maganyaya sa inyo na makikinig sa aming programa, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Magarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malinaw na mabuti at malusog na pangatawan o malinaw na pag-isip upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya nga binabasa namin, ito ay binasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang aming programa ay patuloy na mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 sa gabi tuwing Sabado. At doon sa Kidapawan sa Ronda FM Teleradyo, mapakinggan po ito ang programa namin, ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. At ngayon, makakasama pa po natin ang mga kasama na mga ministro ng PEDM. Isa naman po si Brother Danilo Lacua. Kamusta po kayo mga kapatid? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Gigio Tanong Marayo. At isa din po ako ngayon sa mga kasama niyo sa pag-aaral ng mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. At ibibigay ko pa po kayo sa mga kasama ko pang mga kapatid o ministro. Ito naman po si Arturo Saltarin. At ito naman po ang inyong lingkod, Brother Abilino Napalitan Jr. At ibigay ko po kayo sa isa po namin kapatid. Kumusta mga ginigiling naming tagapakinig, mga kapatid at mga kaibigan? Ito naman po ang inyong lingkod, Evangelista Brother Rudy Camus. Kaagapay po ninyo ngayon sa pagsaliksik ng mga katotohanan, mababasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At magpakilala pa po ang kasamang Evangelista. Ito naman po si Jimmy Pinaso. Kamusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Giselle Macarayo. At ngayon, magpapakilala pa ang iba pang mga ministro. Kamusta po sa inyo mga kapatid? Ito po yung lingkod, kapatid na si Junrel Malinaw, at isa din po ako ngayon sa makakasama ninyo sa ating pag-aral ng mga makatotohanan. At ngayon, ibibigay ko po kayo sa iba pa nating kasamang kapatid. Ito po ang inyong kapatid, Earl Brian Paderon. At ito naman po si kapatid Bobby Arado, at ibigay ko pa ng ibang ministro. Kamusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Rumi Rama Camus. Kasama ngayon sa pag-aaral ng mga katotohanan ng diyan sa banal na aklat. At sa ngayon, ibalik ko kamo kay kapatid na Hermogenes Magarayo upang talakayin ang tema. Bago po natin tatalakayin ang ating paksa, binabati po natin ang ating pinakamamahal na General President and Founder ng ICAGSI, Ma'am Lilia Toonan, at isa siya sa member sa PEDM.
At binabati po natin ang General President, General Secretary sa organisasyon ng ICAG si Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am. At binabati po natin ang ating legal counsel ng PIDM si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. At ngayon, ang tatalakayin po natin na paksa ay tungkol sa araw ng paghuhukom. At bago po natin ito tatalakayin, kapatid na Dani, pag-usapan po muna natin ang PEDM. Kung ang pag-usapan natin ang PEDM, ano ba ang sistema ng PEDM o ang kalagayan kung ang pag-usapan natin ay ang legal na paraan, kapatid na Dani? Ang status na ngayon ng ating kasamahan, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, ito ay natayo noong December 23, 2023 at nairehistro sa Securities and Exchange Commission noong March 6, 2024. Ang mga layunin ng ng religion na ito ay upang magpapalaganap sa pananampalataya tungkol sa Espiritu Santo at pagtupad sa mga tuntunin tulad ng honesty, sincerity, loyalty at mercy. At saka pagpagaling ng mga may sakit gamit ang mga salita ng Diyos sa pagpalaganap nito. At ito ay may isang katangian na kailangan makuha ng mga membro ng PADM na may mabuting relasyon sa lahat ng tao at sa ibang relihiyon. So, iyan ang status ng ating samahan ngayon, Brother Hermanis Macarayo. At ang layunin, bakit na itatag ang PEDM? Upang maipalaganap ang pananalig ng mga tao sa Espiritu Santo. At ang mga gawain, yung sinabi sa kapatid na ministro, kapatid na Dani, na ang mga gawain sa mga tao na nasa loob ng PEDM ang pagtulong sa mga taong mayroong karamdaman o mga sakit sa pagbibigay tulong sa pamamagitan ng paggagamot espiritual ginamit ang mga salita na ibinigay ni Master sa amin. Ganito po ang mga gawain sa mga nasa loob ng PEDM. At ngayon, ang paksa na tatalakayin natin ay tungkol sa ano ba kamahalaga para sa tao ang tatak ng Espiritu Santo. Sa Biblia, puntahan po natin, kapatid na Abilino, mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia na nagbanggit na mayroong tatak ng Espiritu Santo? Brother Macarayo, meron tayong mababasa. Dito natin mabasa sa Episo, Kabanata 4, talata 30. At huwag ninyong paghitain ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagtubos. Sa nabasa po sa Biblia, maliwanag po na mayroong sinabi si Apostol na si Pablo na tatak ng Espiritu Santo para sa katubusan ng tao sa nabasa natin sa Biblia. Kung babasahin ito sa iba nga translasyon, kapatid na John Riel, ano na ang nakasulat sa Efeso 4:30? Ito po mga kapatid, pakinggan ng mabuti ang banal na aklat na ang salita ng Diyos. Dito po sa Efeso 4 sa kabanata 4 sa talatang 30. Ito po. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat banal na ang Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo sa pagdating ng araw. Sa nabasa po, maliwanag na ang tatak ng Espiritu Santo para sa pagkatubos ng tao, sa kaarawan ng pagkatubos ng tao, ang tatak ng Espiritu Santo. Sa binasa sa ang salita ng Diyos, ang tatak ng Espiritu Santo ay tinawag na tanda. At ang tanda o tatak ng Espiritu Santo, yan ang katiyakan sa kaligtasan ng mga tao pagdating sa araw. Ano ang ibig sabihin o tinutukoy ni Apostol nga si Pablo na pagdating sa araw o kaarawan?
Babasahin po natin sa nakasulat sa Biblia sa Efeso 4:30 sa Cebuano, pero sa pagkasali na po sa wikang Pilipino, mga giliw po namin na tagapakinig sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo ay siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, maliwanag po sa Cebuano, sa ang pulong sa Diyos, pero binasa po natin sa pagkasali na po sa wikang Pilipino, maliwanag na ang kaarawan o araw na tinutukoy ni Apostol nga si Pablo na importante o mahalaga para sa tao, na matatakan siya sa tatak ng Espiritu Santo para sa katubusan o sa kaligtasan ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Ayon sa sinabi ni Apostol nga si Pablo, tiyak na maliligtas ang tao kapag natatakan siya ng tatak ng Espiritu Santo. Ganito kamahalaga, mga giliw po namin na tagapakinig sa programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mabasa ninyo kung tingnan ninyo sa Facebook at nanonood kayo sa PIDM Universal sa YouTube, makikita ninyo ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Pag babasahin ang Biblia, mababasa po natin, binasa po namin ang Efeso 4:30 at iba-ibang translation ang binabasa po namin para mapatunayan na importante o mahalaga para sa tao ang tatak ng Espiritu Santo para maliligtas ang tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Ganito ang nababasa po natin sa Biblia. Ngayon, ang susuriin po natin kung saan maisulat ang tatak ng Espiritu Santo. Pero ang tatak ng Espiritu Santo, maisulat ba ito? Kapatid na Jiggy? Basahin lang po natin ang nakasulat dito sa Hebreo, Kabanata 10, talata 15 hanggang 16. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuurin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Maliwanag po, mga kapatid at mga giliw po naming tagapakinig, na ang Espiritu Santo ang nagpatutuo. Nagsasabi ang Espiritu Santo na ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Saan po ang pag-iisip ng tao? Nasa ulo nasa noo. Kung susuriin natin ang nakasulat sa Biblia, meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Dani, na binanggit o sinabi na mabasa po natin sa Biblia kung saan maisulat ang tatak ng Espiritu Santo? Mayroon tayong mababasa niya na kapatid na Rayo. At babasahin lamang natin itong nakasulat sa Efeso, Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3. Sa King James Version ito ang nakapahayag. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya ay sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na nagpinakalooban ng maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo sa ating mga alipin ng ating Diyos. So, mayroon talagang nakasulat sa Biblia na ang tatak ay makita diyan sa noo ng mga tao, ang tatak ng Espiritu Santo o tatak ng Diyos. Nasa noo ang nailagay ang tatak ng Espiritu Santo. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Pero baka mayroong magtanong na mga tao. Kung kayo na mga PIDM, sa pangangaral niyo,
na nangangaral kayo tungkol sa tatak ng Espiritu Santo at sabi ninyo nasa noo na itatak ang tatak ng Espiritu Santo. Bakit hindi namin makita sa noo nyo ang tatak ng Espiritu Santo? Kung bakit hindi makikita ang tatak ng Espiritu Santo sa aming mga noo? Dahil hindi ito literal na tatak ang binanggit sa nakasulat sa Biblia. Sa nabasa sa Hebreohanon 15 hanggang 16, ang Espiritu Santo ang nagpatutuo. Ilagay niya ang kautusan sa mga puso at isusulat niya sa isip. At ang pagsusulat ng Espiritu Santo, hindi ito literal. Kung literal na patik, kailangan nga sugatan ang balat ng tao at gagamit na ng langking. Hing o kapatid na Dani. Oo. Kailangan Oo. Ang pagpatunay diyan, babasahin ko po ang nakasulat sa Levitico, kabanata 11 at sa talatang 28. Ganito ang nakasaad: huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Iyon ang katunayan mga kapatid at mga giliw po naming tagapakinig na ito ang dahilan bakit hindi makikita sa aming noo literal ang tatak ng Espiritu Santo. Kasi siya lang ang nakakaalam, ang Espiritu Santo, at kami lang ang nakakaalam sa natatakan ng Espiritu Santo. Totoo po ang sinabi namin mga kapatid at mga giliw na tagapakinig sa aming programa. At sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, ayon ni Apostol nga si Pablo, sa binasa po natin sa Efeso 4:30, kasi nalalaman na natin o alam na natin kung saan mailagay ang tatak ng Espiritu Santo, diyan sa noo ng mga tao. At mahalaga ito para sa tao na matatakan siya sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan. Sabi ni Apostol si Pablo, ayon sa Efeso 4:30, binasa po natin kanina, sa nabasa sa nakasulat sa Biblia sa ang salita ng Diyos. Si Apostol Pablo ang nagbanggit nito. At sa pagpatunay po natin o papatunayan po namin mga giliw na tagapakinig sa aming programa na mahalaga para sa tao na matatakan siya sa tatak ng Espiritu Santo diyan sa kaniyang noo, para pagdating sa anumang mangyari dito sa mundo, tiyak na ang makasisiguro ang mga tao lang na mayroong tatak ng Espiritu Santo dyan sa kanilang noo. Mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Brian? Meron po, kapatid na Makarayo. Ang gagamitin po natin referensya yung King James Version. Ang babasahin mo. Babasahin sa kabanata. Para mapatunayan po natin. Opo. Sa kabanata siyam, talata 3 hanggang sa 4. Sa 3. At nangisilaba sila sa usok ng mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. Sa 4. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa ni anumang bagay na sariwa, ni anumang punong kahoy, kundi ng mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Sinabihan ay sa nabasa po natin sa Biblia na nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa, binigyan sila ng kapangyarihan na sa nabasa po natin sa Biblia, at sinabi sa kanila na huwag nilang ipahamak ang damo sa lupa at anumang bagay na nandito sa lupa o sariwa, ni anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ipinakita lang sa Biblia kung gaano kamahalaga para sa tao ang tatak ng Diyos na mailagay o maisulat sa noo ng tao. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kung mayroong magtanong, mayroong nanonood ngayon sa Facebook at nanonood sa PAD Universal sa YouTube, at magtanong sa isip nila, sabi niyo kanina, ang tatak ng Espiritu Santo nasa noo, at sabi niyo ang
mailigtas o makasisiguro pagdating sa araw na yun, lalo na sa araw ng paghukom, ang mga tao na mayroong tatak sa Espiritu Santo. Sa kanilang noo ay binasa ninyo ang nakasulat sa Apokalipsis 9:3 hanggang 4, pero hindi nabasa ninyo. Mayroong tatak pero hindi tatak ng Espiritu Santo ay binasa na natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa Efeso 4:30. At ang nagsabi, nagpatutuo sa Hebrehanon 10:15 hanggang 16, ang Espiritu Santo na ilalagay niya sa puso ng tao at isusulat niya sa isip ng tao. At ang isip ng tao nasa ulo, nasa noo. Ano pa? Napatunayan na namin. Binanggit na ni Apostol nga si Pablo sa Efeso 4:30 na tiyak na ang tanda o tatak ng Espiritu Santo ay katiyakan sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Napatunayan po namin, mga giliw po namin na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ngayon, ang tatak ng Espiritu Santo ay mahalaga para sa tao at dapat matatakan ng Espiritu ang tao sa kanyang noo sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan, para sa pagdating sa araw ng paghuhukom, tiyak na mailigtas ang tao sa mga panahon na yon. Pero tingnan natin ang nakasulat sa Biblia. Kasi si Apostol Pablo ang nagsabi sa Efeso 4:30 na ang tatak o tanda sa Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, para sa pagdating sa araw ng paghuhukom. Sa iba naman nga mga sulat ni Apostol nga si Pablo, kagaya sa sulat niya sa mga taga-Roma, kung babasahin po natin, mayroon bang araw ng paghuhukom na gagawin ang Panginoong Diyos na ibaba niya para mahatulan ang mga tao sa buong sanglibutan? Ang sagot, mayroon. Pero para mabigyan natin ang mga giliw po natin na tagapakinig sa programa po natin, kapatid na Bobby, mayroon bang mabasa po natin na mayroong araw ng paghuhukom na binanggit sa nakasulat sa Biblia? Meron po, kapatid na Makarayo. Mabasa natin sa Biblia, sa King James Version, sa Tagalog, sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 19. Ngayon ay malalaman natin na ang anumang sinabi ng kautusan, yaon ay sinabi sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Si Apostol Pablo ang nagsabi. Si Pablo ang nagsulat sa Roma. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia na ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Yun ang paghuhukom na ibaba ng Panginoong Diyos para hatulan o mahatulan ang buong sanglibutan. At kung babasahin ito ang binasa niya ang Tagalog King James Version, kung basahin ito dito sa ang salita ng Diyos, ang Roma 3:19, ganito na ang mabasa po natin na nakasaad, mga giliw po na tagapakinig sa aming programa. Ngayon alam na natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang maidahilan ang sinuman na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Ito ang katunayan. Lahat ng mga tao ay parurusahan ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom. Masama man o matuwid na mga tao ay mapasa ilalim siya sa paghatol ng Panginoong Diyos. Ang katunayan diyan, babasahin ko dito sa Ecclesiastes 3:17. Ganito po ang nakasaad
na nakasulat sa Biblia 3:17. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Sa nabasa natin na nakasulat sa Biblia, mga giliw po namin na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, ang lahat ng tao ay mananagot sa Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom, matuwid o masama na mga tao, tiyak na hahatulan ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom sa nabasa po natin sa Biblia. At kung dumating man darating man ang panahon, nahahatulan na ng Panginoong Diyos ang buong sanglibutan, ang lahat ng mga tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Yun na ang katapusan sa lahat ng mga bagay o katapusan sa sanglibutan. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rudy, na merong katapusan sa lahat ng mga bagay? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Basahin lang natin sa King James Version sa unang Pedro, Kabanata 4, Talata 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y magngangapakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Sa nabasa po sa Biblia, maliwanag po na mayroong binanggit na katapusan sa lahat ng mga bagay. Ang binasa sa kapatid na ministro, ang King James Version Tagalog sa nabasa sa Biblia, katapusan sa lahat ng mga bagay. Kung babasahin ito sa ang salita ng Diyos, sa unang Pedro 4:7, ganito na ang nakasaad o naisulat. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kahit dyan lang tayo, ang pagbasa po natin, maliwanag na ang katapusan sa lahat ng mga bagay, katapusan sa sanlibutan, sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kailan ito mangyari, mga kapatid at mga kaibigan? Pagdating sa araw ng paghuhukom na itinakda ng Panginoong Diyos, dahil ang buong sanglibutan na kinalalagyan natin ngayon ay itinataan ito sa araw ng paghuhukom. Itinataan ito ng apoy pagdating sa araw ng paghuhukom na hahatulan ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga taong masasama. At ano ang mangyari sa buong mundo? Naisulat na. Dito babasahin ko ang nakasulat sa 2 Pedro, Kabanata 3 at sa talatang 5 hanggang 7. Kama natin pagbasa po sa 10 hanggang 12. Ganito po ang mababasa po natin na nakasulat sa Biblia. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan din ito, ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak ang sanglibutan noon. Mga kapatid at mga kaibigan na tagapakinig sa programa na ito, ang sanglibutan noon ay hinatulan at inapawan ng ng tubig at napahamak noon ang balat ng lupa, sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At pagkatapos nito, nangyari na to ang mangyari sa kinalalagyan natin ngayon na mundo o buong sanglibutan, ito ang binanggit ni Apostol na si Pedro dito sa city. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan na ngayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy at itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong
masama. Maliwanag po sa nabasa po natin sa Biblia, mayroong dalawa na binanggit, si apostol na si Pedro, mayroong paghatol o hinatulan ng Panginoong Diyos ang mundo noon sa pamamagitan din ng tubig. Inapawan ang balat ng lupa sa tubig sa nabasa po natin sa Biblia. Ngayon, ang sangkalangitan at ang lupa inangatang talaga sa apoy at itinataan ito sa araw ng paghuhukom sa paglipol ng Panginoong Diyos sa mga taong masama. Ano ho ang mangyari sa mundo pagdating ng paghatol ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom? Dito po sa 10 hanggang 12, babasahin po natin, datapuat, darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain ng ating hinintay at pinagnanasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas at ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit matutunaw sa matinding init. Maliwanag po sa binasa po natin sa Biblia lahat ng mga bagay dito sa lupa. Ang langit at ang lupa mapupugnaw sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, matutunaw sa matitinding init pagdating sa araw ng paghukom. Tiyak na masusunog ang buong sanglibutan, ang lahat na mga bagay pagdating sa araw ng paghukom. Maniniwala man kayo o hindi, yun ang nabasa natin sa Biblia. Binasa lang sa mga ministro ng PEDM ang nakasulat sa Biblia, at kami po ay naniniwala sa mangyari sa buong mundo pagdating sa araw ng paghukom. Tiyak na masusunog ito sa matitinding init pagdating sa araw ng paghuhukom. At pagdating sa mga panahon na yon, wala na makikita dito sa mundo pagdating sa araw na yon. At kung tingnan natin ang mga hula na nasa Biblia, inilalarawan na kung ano ang sitwasyon sa buong mundo sa ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Babasahin po natin sa Biblia, kapatid na Art. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia na inilalarawan na kung ano ang sitwasyon sa buong sanglibutan ngayon? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Dito mababasa natin sa Isayas, sa kanyang kabanata, kabanata 24, sa kanyang talata 19 hanggang 20. Ito ang ating mababasa. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Ang lupa'y tulad ng lasinggong pasuray-suray at kubong maliit na mahahapay sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay. Tiyak na babagsak ang sangdaigdigan at hindi na babangon mapagkailanman. Yan ang ating nababasa, Brad, kapatid na Makarayo. Yan ang maliwanag po sa nabasa sa banal na aklat, binabasa sa kapatid na ministro, na ilalarawan ang sanglibutan ngayon, mga giliw na tagapakinig sa aming programa. Ang lupa'y tulad ng isang lasinggong pasuray-suray. At
at kagaya ng kubong maliit na hahapay-hapay at ang lupa ay dahil sa bigat ng kasalaanang kaniyang tinaglay. Iyon na inilalarawan, inihalintulad ng isang lasinggong pasuray-suray at kubong maliliit na hahapay-hapay. At dahil sa kasalanan nito, tiyak na babagsak ang daigdigan at hindi na magbangon magpakailanman. Ito ang nakasulat sa Biblia. Kailan ito mangyari? Mga kapatid po namin na tagapakinig at mga giliw po namin tagapakinig sa palatuntunan na ito. Pagdating sa araw ng paghuhukom. Pagdating sa araw ng paghuhukom, wala nang makikita pa dito sa buong sanglibutan dahil ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito. Meron ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Rumi? Mayroon din, kapatid na Makarayo, ating basahin dito sa aklat ng ang salita ng Diyos dito sa Isayas, Kabanata 24 at sa talatang 1 at ikama natin sa 3. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ng mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Lubos ng wawasakin ang mundo at walang matitira. Rito nangyari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Babasahin po natin ulit. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan. Sa nabasa po natin sa Biblia, hindi na mapakinabangan pa ang mundo. Wawasakin ito ng Panginoong Diyos. At sa 3, lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Ito ang katunayan, mga kaibigan po namin na tagapakinig sa aming programa. Ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Pagdating sa araw ng paghuhukom, walang matitira dito sa buong mundo. Sa nabasa po natin sa Biblia at hindi na ito mapakinabangan magpakailanman sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Dahil sa binasa kanina sa Isayas 24:19 hanggang 20, maliwanag na babagsak ang lupa o ang mundo at hindi na ito magbangon magpakailanman sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At kung balikan po natin ang Efeso 4:30 kanina, mahalaga para sa tao na pagdating sa araw ng paghuhukom, kailangan natatakan siya ng tatak ng Espiritu Santo sa kanyang noo. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat, mga giliw na tagapakinig sa aming programa. Dahil ang mga tao dito sa mundo ay itinataan na ito sa araw ng paghuhukom at ang mundo ay masusunog ito pagdating sa araw ng paghuhukom dahil ang buong mundo kung babasahin natin sa nakasulat sa Biblia merong mababasa po natin na ang sanglibutan na ito ay nangasumpungang salarin at ang lupa ay isinusumpa ito ng Panginoong Diyos. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jimmy? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Basahin ko lang dito po sa Isayas, Kabanata 24, talata 6. Kaya't nilamon ang sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon. Doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga
nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang tao. Sa nabasa po natin sa Biblia na ang lupa sa nabasa ay nilamon ng sumpa ang lupa sa nabasa po natin sa Biblia dahil nangasumpungang salarin ang nagsisitahan dito. Kaya't ang mga nananahan ng lupa ay nangasunog. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia dahil nilalamon ng sumpa. Pangilang sumpa ang makasusunog sa lupa pagdating niya sa panahon na yon. Dito po mabasa po natin sa Apokalipsis sa 11:14, ganito po ang nakasaad sa nakasulat sa Biblia. Nakaraan na ang ikalawang sumpa. Narito nagmamadaling dumarating ang ikatlong sumpa. Ikatlong sumpa. Ang tinutukoy sa Isayas kabanata 24 at sa talatang 6, mga giliw po namin na tagapakinig. Pagdating sa panahon na yon, sa sumpa na yon ang maglalamon ng lupa, ang sumpa na ibaba ng Panginoong Diyos. Ikatlong sumpa ang tinutukoy sa nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat diyan sa Isayas 24:6. At ang binanggit sa nabasa po natin, mayroong nangyari na o nakaraan na dalawang sumpa. At ang pangatlo ay siyang makakasunog sa buong mundo at sa lahat ng mga tao na nananahan dito sa mundo. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Bilang katunayan diyan na nangyari na ang unang sumpa, dito po mabasa po natin sa Apokalipsis kabanata 9 at sa talatang 12, ganito ang nakasaad. Ang unang sumpa ay nakaraan na. Narito, darating pa ang dalawang sumpa. Sa nabasa natin na nakasulat sa Biblia, nangyari na ang una at ikalawang sumpa. Sa nabasa po natin sa Biblia, mayroon tayong haharapin na darating. Ano? Ang ikatlong sumpa sa nabasa po natin sa Biblia. Kailan to mangyari? Pagdating sa araw ng paghuhukom sa nabasa po natin sa Biblia. Ano ba ang ibig sabihin o tinutukoy sa tinawag na ikatlong sumpa na makakasunog sa buong mundo at sa lahat ng mga tao? Sa nabasa po natin sa Biblia, pero mayroong maiwan sino sila? Ang mga tao na mayroong tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao sa Efeso 4:30 at sa Apokalipsis 9:3 hanggang 4 sa nabasa po natin sa Biblia. Dahil sa tatak na nasa kanilang noo, na ang sinabi ni Apostol Pablo, tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang tao makakasiguro kung makarating siya sa tatak ng Espiritu Santo at matanggap niya ang tatak ng Espiritu Santo. Iyon ang nabasa sa nakasulat sa banal na aklat. Susuriin po natin sa Biblia kung ano ang sumpa na ikatlo na mangyari pagdating sa araw ng paghuhukom. Kung ano ito? Ito ang digmaan o gira, mga kapatid po namin na tagapakinig sa aming programa. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jezreel? Meron po. Ang binanggit na ikatlong sumpa ay malinaw na mababasa natin dito sa aklat ng salita ng Diyos dito sa Isayas kabanata 22 sa talatang 25. Ito po ang nakasaad. Kung kaya ipinadama ng Panginoon ang matindi niyang galit sa atin sa pamamagitan ng paghihirap sa atin sa digmaan. Ang galit niya ay parang apoy na nakapalibot at nakasumusunog sa atin, pero hindi natin ito pinansin o inisip man lamang. Malinaw po sa ating nabasa, kapatid na makarayo, na ikatlong sumpa ay walang iba
dito sa nabasa natin ay ikatlong digmaan. Pangatlong digmaan o ikatlong digmaan sa nabasa po natin sa Biblia. Nangyari na eh. Kailan ito nangyari ang unang sumpa o unang digmaan? Nangyari ito sa July 27, 1914. At kailan nangyari ang ikalawang sumpa o ikalawang digmaan sa buong daigdig? Sa September 1, 1939 hanggang 1945. Nangyari ang ikalawang sumpa o ikalawang digmaan. Ikalawang digmaan na pangdaigdig sa September 1, 1939 hanggang 1945. At ang hinaharap natin ngayon na kailangan paghahandaan ng tao, walang iba kundi ang ikatlong digmaan. Mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At tiyak na pag darating na ang araw ng paghuhukom, ang ikatlong digmaan na pangdaigdig, tiyak na masusunog ang lahat na mga bagay dito sa mundo, pati na ang mundo sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Dahil kumuha tayo ng isang halimbawa, kapatid na Dani, ang pinakatakutan sa buong daigdig, ang ikatlong digmaan man, at ang inihanda ngayon sa mga taong may kakayahan sa paghahanda ng pangdidigma, kagaya ng kapatid na Dani, na makuha natin na isang halimbawa, nga kung isa lang, pag pumutok yun, tiyak na kahit ng ang isang bansa magugunaw. Ang takutan nila ngayon ay ang intercontinental ballistic missile na mayroong multiple re-entry vehicle. Multiple independently re-entry vehicle na. Yung isang ballistic missile lang, pag lumabas niya sa outer space, tapos magkalat niya yung bomba nakataas sa kanyang noo, ang isang nation ay talagang matutunan salay sa bomba mga nuclear. Magugunaw Yun ang katunayan. Yun ang totoo, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit tingnan ninyo sa YouTube, makikita ninyo ang bilang ng mga bansa na mayroong inihanda nila sa digmaan, yung intercontinental ballistic missile. Makikita kung ano to kapeligro, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Kaya nga, kailangan paghandaan ito ng mga tao. Paano tayo mailigtas pagdating sa mga araw na yun, sa araw ng paghuhukom. Sa nabasa po natin sa Biblia, ang kasiguruhan ng tao, sabi ni Pablo sa Efeso 4:30, tiyak na ang kaligtasan ng tao ay ang tanda o tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang lahat na nakasulat sa Biblia ay tiyak na matutupad ito. Mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino, na ang lahat, kahit na ang mga kautusan, ang nakasulat, kahit tuldok, lahat matutupad, kapatid na Abilino. Yes, kapatid na Makarayo, meron tayong mababasa. Dito makita natin sa Mateo 5, katalata 18. Sapagkat ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa katuusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Yan po ang ating mabasa, kapatid na ang lahat na nakasulat sa Biblia, walang ni isa nituldok na hindi matupad. Ang lahat ay matutupad rin sa nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. Ito po ang dapat paghandaan ng tao dahil ang naisulat na kaligtasan para sa tao
ay ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom, at ang mangyari sa buong mundo, tiyak na yun ay matutupad. Binasa na Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang Mateo 5:18, sa nabasa po sa nakasulat sa Biblia. At hindi ito dapat na ipakabaliwala ng tao Dahil ang nakasulat sa Biblia tiyak na matutupad ito. At ang buong mundo matutunaw o mapupugnaw sa matitinding init pagdating sa araw ng paghukom, pagdating sa araw ng ikatlong digmaang pangdaigdig sa nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. At hindi ito dapat na walang bahala ang nabasa na nakasulat sa Biblia dahil mayroong ibinigay ng isang halimbawa ang Panginoong Diyos sa ginawa niya sa dalawang lugar na iyon ang Sodoma at ang Gomora. Ano ang nangyari sa Sodoma at Gomora, kapatid na Junrel, kung babasahin natin ang nakasulat sa Biblia? Siya ay naging abo, kapatid na makar. Dito ating papatunayan po sa pangalawang Pedro, Kabanata 2 sa talatang 6. At pinarusahan niya ng paglipol ang bayan ng Sodoma at Gomora at pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay ng masama. Binigay o ginawa ng Panginoong Diyos bilang isang halimbawa ang nangyari sa dalawang lugar, ang Sodoma at ang Gomora. Paging abo ang Sodoma at Gomora. Ano ang nangyari? Hindi na natin nakikita kahit na ang nananahan sa Sodoma at Gomora. Kasi hinatulan na ng Panginoong Diyos sa pamamagitan din ng apoy na nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At mahalaga po ito para sa tao na makarating ang tao sa pinagkaisahan ng ama at ang anak. Saan sila nagkaisa ang ama at ang anak, kapatid na Jisrael? Walang iba dyan sa Espiritu Santo, kapatid na makarayo. Meron po tayong mababasa sa Biblia, sa Kristohanong Katilingban, pero isalin natin sa salitang sa wikang Pilipino. Wikang Pilipino. Ito po ang nakasaad sa aklat ng Mateo, Kabanata 6 sa footnote. Ito po ang nakasaad, mga kapatid. Ibigay ng Ama ang kanyang pagkabanal at ligaya sa kanyang mga anak, at ibig niya tayong ipag-isa sa kanyang pangalan, gaya ng Ama at Anak ay nagkaisa sa Espiritu Santo. Maliwanag po, nagkakaisa ang Ama at ang Anak diyan sa Espiritu Santo, at nagkakaisa sila na ang Ama ay ipinadala niya ang Espiritu Santo dito sa mundo. At sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang Espiritu Santo ay tagapagligtas din. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Dani? Mayroon. Ito mababasa natin sa kasulat sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 17. Ang The Passion Translation ng ganito, translate ulit sa Tagalog. Kung ako inyong inibig, dahil sa inyong pag-ibig sa akin, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang tagapagligtas upang siyang suma sa inyo magpakailanman. Sa makatuwid, bagay ang Espiritu Santo na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi niya siya makilala, ni makikita siya. Ngunit siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at nasa inyo. So, tagapagligtas ang Espiritu Santo. Maliwanag po sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas, at ang mga gawain sa Espiritu Santo ay magbigay siya at magtuturo sa mga bagay. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jiggy? Meron po, kapatid na makarayo, at babasahin lang po natin ang salita ng Diyos sa kanyang Juan, Kabanata 14, talata 26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko.
Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Mahalaga ang Espiritu Santo sa buhay po natin, mga kapatid at mga giliw na tagapakinig sa programa na ito, dahil ang Espiritu Santo tagapagligtas at magtuturo siya sa lahat ng mga bagay. Ang isa na ituturo sa Espiritu Santo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Art? Mayroon po dito sa Episo sa kanyang kapitulo 6 versikulo 17. Ito po ang ating mabasa. Isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap niyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. Sa nabasa po sa Biblia, ang banal na Espiritu Santo, at siya ang magbibigay ng salita na inihalin tulad ng tabak o espada. Sa kapangyarihan nitong salita na inihalin tulad ng tabak o espada, ililigtas ang tao sa panahon ng tagutom o kamatay o sa digmaan. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Bobby? Meron po, kapatid Makarayo. Mabasa natin sa Biblia, King James Version sa Tagalog. Ito po. Sa 5:20. Sa Hope. Kapitulo 5, versikulo 20. Sa kagutom ay tutubusin kanya sa kamatayan, at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Ililigtas ang tao sa kapangyarihan ng tabak, sa tagutom o sa kamatay o sa digmaan. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At ang mahalaga para sa tao na matanggap niya ang mga salita na ibinigay ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw na ang tao ay mangangailangan, lalo na sa darating o hinaharap po natin na darating na araw ng paghuhukom. Tiyak na ang kaligtasan sa tao ay nasa Espiritu Santo. Ang mahalaga lang para sa mga tao, makapaglingkod siya ng Espiritu Santo sa mabasa diyan sa Roma 7:6 sa ang salita ng Diyos, at makatanggap ng panalangin sa Judas 1:20 sa King James Version. At ang mga ang pagkakilanlan ng mga lingkod ng Espiritu Santo ay mangangaral sila ng aral ng Espiritu Santo, Ebanghelyo ng Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12 sa King James Version. At yon ang palatandaan ng mga tao na mayroong mga gawain nila ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo upang ang tao makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan din ng tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Pagdating sa araw ng paghuhukom, dadalhin ng Panginoong Diyos ang mga ililigtas niya na natatakan ng Espiritu Santo sa bagong langit o bagong lupa. Mga giliw po naming tagapakinig, sana mayroon kayong natutunan sa napag-aralan natin ngayon. Wala naman kaming oras. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. Ito po si Brother Danilo Nakwa. At ito po yung lingkod, kapatid na Jiggy Macarayo. Ito po inyong lingkod, Brother Avelino Nabalitan. Ito po, kapatid na Rudy Camos. Ito po si Jimmy Pinaso. Ito naman po si Brother Gisrel Macarayo. At ito naman po si Brother Junrel Malinaw. At ito na naman po si kapatid na Bobby Arado. Ito po yung lingkod, Brother L. Brian Padiron. Ito po yung kapatid na Rumi Rama Camus. At ito naman po din yung kapatid at lingkod, Arturo Saltarin. Masabi ako, maraming salamat sa inyong pagkinig sa aming programa. Mga ginawa